Reality check, ang tapang at malasakit ng Duterte administration. Marami ang humahanga sa tapang at malasakit na ipinakita ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sa mga usaping pamamahala, hindi sapat ang matapang na salita. Kung susuriin natin ang mga record at ebidensya, makikita natin ang isang magkakaibang kwento. Narito ang 5 mahalagang punto na dapat nating pag-isipan bilang mga mamamayan. Una, West Philippine Sea, ang strategic surrender. Noong 2016, nanalo ang Pilipinas sa The Hague arbitral ruling na nagsabing iligal ang pag-angkin ng China sa ating karagatan. Ito ang ating pinakamalaking sandata sa batas. Ano ang nangyari? Sa halip na gamitin ang panalong ito, isinantabi ito ng administrasyon. Ang resulta, habang tayo ay nananahimik para sa diplomasya, lalong pinalakas ng China ang kanilang mga base militar, radar at missile platforms sa loob mismo ng ating exclusive economic zone. Pangalawa, ang war on drugs paradox. Bakit lumaki ang supply? Habang libo-libong maliliit na pusher at user ang namamatay sa mga eskinita, may mas malaking problema ang nangyayari sa ating mga pantalan. Ang issue ng magnetic lifters. Nakalusot ang bilyong-bilyong halaga ng shabu mula 6.8 billion hanggang 11 billion pesos sa pamamagitan ng mga magnetic lifter. Tinawag lamang ito ng Pangulo noon na pure speculation sa halip na imbestigahan ng malalim. Ang katotohanan, habang nalilinis ang kalsada, naging industrial scale naman ang pagpasok ng droga sa pier. Hindi nawala ang sindikato, tila naging mas organisado at mas malaki pa ang kanilang operasyon. Pangatlo, korupsyong naging sistema. Hindi lang ito mga chismis, ito ay mga dokumentadong anomalya na nangyari sa gitna ng krisis at pangangailangan. Ang Pharmaly scandal, bilyon-bilyong pondo para sa COVID-19 ang napunta sa isang kumpanyang walang sapat na puhunan pero may koneksyon sa Malacanang. Ang PhilHealth heist, habang nagkakasakit ang mga tao, bilyon-bilyon ang nawala sa pondo ng PhilHealth. Ang pattern, ang korupsyon ay hindi na lang pagnanakaw. Ginawa itong negosyo sa loob ng gobyerno gamit ang mga confidential funds at emergency procurement. Pang-apat, pagpapatahimik sa media at ang troll army. Ang isang malakas na demokrasya ay nangangailangan ng malayang media para magbantay. Sa ilalim ng Duterte, humina ang immune system ng ating bayan. Ang ABS-CBN at Rappler. Ang pagpapasara sa ABS-CBN at ang kaliwat-kanang kaso laban sa Rappler ay nagpadala ng mensahe ng takot sa ibang mga mamamahayag. Ang troll farms. Pinalakas ang mga fake news factory sa social media para baguhin ang kasaysayan, atakihin ang mga kritiko at gawing tama ang mga maling gawain. Ito ay isang uri ng martial law sa isipan kung saan kontrolado ang impormasyong nakakarating sa tao. Panglima, ang hatol, isang hollowed republic. Sa huli, ang imahe ng isang malakas na pinuno ay naging maskara lamang para sa isang humihinang estado. Nawalan tayo ng kontrol sa ating karagatan. Naging infrastruktura ang korupsyon. Naging marahas ang kalsada pero ligtas ang mga malalaking smuggler. Bakit ito mahalaga ngayon? Dahil ang mga pagkakamali ng nakaraan ay tayo ang nagbabayad hanggang ngayon. Sa mas mahal na bilihin, sa nawawalang teritoryo at sa sistemang mas mahirap ng ayusin. Ang pag-alam sa katotohanan ay ang unang hakbang para hindi na tayo muling mabudol. Hindi ito hashtag, ito ay pagbubuwis buhay. AFP, rumesbak sa mga nagmamaliit sa kanilang karanasan. Isang matapang at direktang pahayag ang inilabas ng mga kasapi ng Armed Forces of the Philippines o AFP bilang tugon sa mga kritikong kumukwestiyon sa kanilang kakayahan at karanasan. Sa isang mensaheng punong-puno ng emosyon at katotohanan, binalikan ng pahayag ang mga paninirang nagmumula sa mga social media influencers na tila minamaliit ang sakripisyo ng mga sundalo. Binigyang diin ng pahayag na ang tunay na karanasan ay hindi nasusukat sa mga soundbites, hashtags o opinion sa Facebook. Ayon sa AFP, ang kanilang karanasan ay pinanday ng putok ng baril at kanyon sa mga bundok at isla, malayo sa komportableng pagtitipa sa keyboard. Tanungin nyo ang mga sugatan, tanungin nyo ang mga naulila, anang pahayag. Binanggit din ang hirap ng mga sundalong nakatalaga sa mga malalayong barko na tinitiis ang gutom at hirap dahil sa pagharang sa kanilang resupply. Lahat para matiyak na hindi makararating ang gulo sa mga tahanan ng mga sibilyan. Ipinapaalala rin ng sandatahang lakas na ang kanilang serbisyo ay hindi lamang limitado sa pakikipagbakbakan. Sa bawat baha, lindol at bagyong tumatama sa bansa, ang mga sundalo ang unang rumiresponde
nagbabalde, nagbubuhat ng semento, nagliligtas ng mga bata at nagre-recover ng mga bangkay kahit kulang sa tulog at pagod na ang katawan. Sa usapang diplomasya, iginiit ng AFP ang kanilang silent professionalism. Habang tahimik na nagsasanay kasama ang mga kaalyadong bansa, pinananatili nila ang disiplina at dignidad sa gitna ng tensyon sa karagatan. Hindi rin umano haka-haka ang galing ng sundalong Pilipino dahil nakatala ito sa kasaysayan mula sa pakikipaglaban para sa kalayaan ng ibang bansa gaya ng Korean War hanggang sa dekadekadang kontra-terorismo sa loob ng Pilipinas, napatunayan na ang kanilang gilas. Marami sa kanila ang nagbuwis ng buhay para maprotektahan ang mga Pilipinong hindi man nila personal nakakilala. Hindi pinalampas ng mga pahayag ang mga komento ng influencer na si Sas Sasot. Diretsahang kinwestiyon ng AFP kung kaninong motherland ba talaga tapat ang influencer, sa Pilipinas o sa China. Inakusahan si Sasot ng pag-uulit ng mga naratibo mula sa Beijing na nagpapahina sa tiwala ng mga Pilipino sa sarili nilang hukbo. Bago daw maliitin ang AFP, subukan niya munang umakyat sa bundok na may dalang bigat at magpaalam sa pamilya na walang katiyakan kung makakauwi pa ba sila ng buhay. Iyan ang hamon ng grupo. Bilang pagtatapos, binalikan ng AFP ang mga kritiko ng isang matalim na tanong. Ikaw, saan ka ba experienced? Sa paninira ng sariling bayan? Sa pag-uulit ng dayuhang naratibo? Nilinaw ng hukbo na ang lakas ng bansa ay hindi lamang sa armas kundi sa puso at pagkakaisa ng mga taong handang mamatay para sa bandila. Ang karanasan ng AFP ay hindi kailangang sabihin dahil ito ay napatunayan na sa dugo, pawis at tahimik na serbisyo sa bayan. Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Sa kislap ng salapi nagbago ang mga anyo. Itim ang kulay na dumadaloy sa inyong dugo. Malansang katauhan, hindi nyo na matatakpan. Nakabarong na pala ngayon ang mga kawatan.
lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at buhok, hindi ito matatapon. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam niyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Totoo pala ang multo, nakakatakot ito. Kinaibigan nila, inutusang kainin